ang biglaang pagpanaw ng Asian superstar na si Barbie Sue noong February 2, 2025 sa edad na 48 ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang pamilya, mga tagahanga at industriya ng entertainment. Sa social media, bumaha ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya at sa mga tagahanga mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan at inalala ang Meteor Garden at kung paano naging bahagi ng kanilang kabataan si Barbie bilang Sanchay. Sa kanyang pagganap sa serye, hindi lang siya naging isang artista, naging inspirasyon siya sa maraming kabataan na matutong lumaban para sa kanilang sarili, pangarap at pag-ibig. Ngunit sa likod ng trahedyang ito, marami ang nagtatanong, may kapabayaan ba sa kanyang pagpapagamot? Maari ba itong naiwasan kung mas maagang naagapan ang kanyang sakit? Mayroon bang dapat managot? Ano nga ba ang totoong dahilan ng kahindik-hindik na pamamaalam sa mundo ng isang malaking bituin? Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating sayasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang makapanindig balahibong pangyayari. Ipinanganak noong October 6, 1976 sa Taipei, Taiwan. Si Barbie Sue ay lumaki sa isang simpleng pamilya, ngunit maaga niyang natuklasan ang kanyang talento sa pag-awit at pag-arte. Sa edad na 17, pumasok siya sa mundo ng musika at telebisyon. Kasama ang kanyang kapatid na si Dee Sue, bumuo sila ng pop duo na SOS, kung saan ay nakilala rin siya bilang Big S, na naging daan upang makilala sila sa entertainment industry at sa kanyang pag-angat bilang isang tanyag na personalidad sa Taiwan. Ngunit ang tunay na pagsikat ni Barbie ay dumating noong 2001 nang mapili siyang gumanap bilang Sanchay sa Taiwanese drama na Meteor Garden, isang adaptation ng Japanese manga na may pamagat na Hana Yori Dango. Ang seryeng ito ay naging isang malaking hit sa buong Asia, partikular na sa Pilipinas, kung saan ito ay umani ng napakalaking taga-subaybay. Ang kwento ng isang simpleng dalaga na umibig sa isang mayamang binata ay bumihag sa puso ng maraming manonood, lalo na sa mga Pilipino. At si Barbie Sue bilang Sanchay ay naging isang icon ng kabataan noong panahong iyon. Tunay ngang naging isang instant superstar si Barbie sa buong Asia, lalo na sa Pilipinas, kung saan umabot sa milyon-milyon ang taga-subaybay ng serye. Matapos ang tagumpay ng Meteor Garden, nagpatuloy si Barbie Sue sa kanyang karera sa pag-arte, na lumapas sa mga serye tulad ng Mars at sa pelikulang The Ghost Inside. Subalit sa likod ng kanyang kasikatan at kagandahan, nagdaan siya sa maraming pagsubok na hindi alam ng marami. Mula sa pisikal na karamdaman hanggang sa emosyonal na pagdurusa. Kasabay ng tagumpay ay ang matinding pressure sa kanya bilang isang artista. Inaasahan siyang maging perpekto, palaging maganda, at laging masaya sa harap ng kamera. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon na pakiramdam niya ay hindi na siya isang tao, kundi isang produkto na kailangang laging maaliwalas sa mata ng publiko. Dahil sa sobrang dami ng trabaho, dumaan siya sa matinding pagod at stress. Kinailangan niyang magpuyat, mawalan ng oras para sa sarili, at isakripisyo ang kanyang kalusugan para lang mapanatili ang kanyang kasikatan. Isa sa pinakamalaking laban ni Barbie Sue ay ang kanyang pisikal na kalusugan. Hindi alam ng karamihan,
Siya ay mayroong mitral valve prolapse, isang kondisyon sa puso na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, sobrang pagkapagod at hindi regular na tibok ng puso. Sa kabila nito, patuloy siyang nagtrabaho kahit pa nagkakaroon siya ng matinding hirap sa paghinga. Bukod dito, siya rin ay mayroong epilepsy, isang sakit na nagdudulot ng biglaang pangingisay at pagkawala ng malay. Madalas siyang atakihin dahil sa sobrang stress at puyat. Sa katunayan, isang beses, muntik na siyang mahimatay sa isang taping dahil sa sobrang pagod, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kamera. Sa kabila ng mga sakit na ito, pinili ni Barbie na manatiling matatag. Patuloy niyang ginampanan ang kanyang trabaho, pinilit na magmukhang malakas sa harap ng kamera kahit na siya mismo ay dumadaan sa matinding paghihirap. Marami ang nag-akala na si Barbie Sue ay mayroong perpektong buhay pag-ibig. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, itinago niya ang matinding sakit na kanyang pinagdaanan. Noong 2010, ikinasal si Barbie kay Wang Xiaofei, isang Chinese businessman, sa isang engrandeng seremonya. Sa umpisa, tila isang fairy tale ang kanilang pagsasama. Isang maganda at sikat na artista at isang matagumpay na negosyante. Subalit hindi nagtagal, nagsimula ang mga problema sa kanilang relasyon. Nagkaroon si Barbie ng 2 miscarriage, isa noong 2011 at isa pa noong 2018. Ang pagkawala ng kanyang mga anak ay nagdulot sa kanya ng matinding depresyon. Sinisi niya ang kanyang sarili at minsan iniisip ni Barbie kung mayroon ba siyang nagawang pagkakamali. Subalit kasunod nito, lumala rin ang lagay ng kanyang kalusugan. Noong 2016, matapos niyang isilang ang kanyang pangalawang anak, dinala si Barbie sa ICU matapos suminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang katawan ay lalong humina dahil sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Sa kabila ng lahat, hindi naging maayos ang kanyang relasyon kay Wang Xiaofei. Noong 2021, nagdesisyon silang maghiwalay matapos ang mahigit 1 dekada ng pagsasama. Ang kanilang paghihiwalay ay naging laman ng balita, lalo na't nagkaroon sila ng sigalot sa pera at sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Matapos ang 1 taon, nagbalik sa kanyang buhay ang kanyang dating kasintahan, ang Korean singer na si DJ Koo. Muling nagtagpo ang kanilang landas at nagpakasal sila noong 2022. Inakala ng marami na sa wakas natagpuan na ni Barbie ang tunay na kaligayahan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang panibagong trahedya. Noong January 29, 2025, sa pagdiriwang ng Lunar New Year, nagpasya si Barbie Sue kasama ang kanyang pamilya na magbakasyon sa Japan upang magpahinga at magdiwang ng okasyon. Sa kanilang pagdating, nagsimula silang maglibot at tamasahin ang mga tanawin at kultura ng bansa. Sa mga larawan, makikita siyang masaya, tila nakalimutan na ang lahat ng sakit at pagsubok na kanyang pinagdaanan. Noong January 31, 2025, habang nasa Japan, nakaramdam si Barbie ng mga sintomas ng trangkaso, kabilang ang lagnat, ubo at panghihina. Dahil sa kanyang kasaysayan sa kalusugan, naging mas maingat ang kanyang pamilya at agad siyang dinala sa isang lokal na ospital para sa pagsusuri at paggamot. Noong February 1, 2025, sa kabila ng mga pagsusumikap ng mga doktor, lumala ang kalagayan ni Barbie. Ang kanyang trangkaso ay nagdulot ng komplikasyon na nauwi sa pulmonya. Dahil dito, inilagay ang Asian superstar sa intensive care unit upang masubaybayan ng mabuti at mabigyan ng masinsinang paggamot. Subalit noong February 2, 2025, sa kasamaang palad, hindi naagapan ang paglala ng kanyang kalagayan. Pumanaw si Barbie Sue sa edad na 48
dahil sa pulmonyang dulot ng komplikasyon mula sa trangkaso. Ang kanyang kapatid na si Jisoo ang nagkumpirma ng balita. Ang balita ng kanyang biglaang pagpanaw ay mabilis na kumalat sa iba't ibang bahagi ng Asya, kabilang ang Taiwan, China, Thailand at Pilipinas. Maraming tagahanga at kasamahan sa industriya ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay at pagdadalamhati sa social media. Sa isang social media platform, naging top trending topic ang balita ng kanyang pagpanaw na nagpapakita ng laki ng kanyang impluwensya at pagmamahal ng mga tao sa kanya. Subalit ayon sa ibang ulat, hindi agad siya dinala sa ospital. Sa halip, sinubukan muna siyang gamutin sa kanilang tinutuluyang lugar sa pamamagitan ng over-the-counter na gamot. Ang delay na ito ay maaring nakaapekto sa kanyang kondisyon, lalo na't mayroon pa siyang ibang karamdaman sa puso at epilepsy na nagpapahina sa kanyang immune system. Nang sa wakas ay isinugod siya sa ospital, malala na ang kanyang kalagayan. Kinumpirma ng mga doktor na siya ay may matinding pulmonya, isang komplikasyon na maaring naugnay sa trangkaso. Sa kabila ng agarang gamutan, hindi naagapan ang mabilis na paglala ng kanyang sakit. Matapos pumanaw si Barbie Sue, nagsimulang maglabasan ang mga tanong tungkol sa posibleng kababayaan sa kanyang kaso. Ang tanong ng marami, na-delay nga ba ang medikal na pagtugon sa kanya? Ang trangkaso ay karaniwang hindi itinuturing na seryosong sakit, ngunit para kay Barbie na may history ng sakit sa puso at epilepsy, mas mataas ang panganib ng komplikasyon. Isa pang tanong ng netizens, sapat ba ang paggamot na kanyang natanggap? Hindi malinaw kung anong mga hakbang ang ginawa sa ospital sa Japan upang gamutin ang kanyang pulmonya. May mga haka-haka na maaring hindi siya agad binigyan ng tamang antibiotic o oxygen therapy na kinakailangan upang mapabuti ang kanyang paghinga. Tanong pa ng iba, may pagkakamali ba ang kanyang pamilya o mga kasama? Posibleng hindi nila agad napansin ang seryosong kalagayan ni Barbie. Ang pag-aakalang simpleng trangkaso lamang ito ay maaring naging dahilan sa pagkakaantala sa medical intervention. May iba din na nagtatanong, nagkaroon ba ng isang medical malpractice? Sa ngayon, hindi pa tiyak kung nagkaroon nga ng anumang maling desisyon sa ospital kung saan siya dinala. May ilang mga kaso kung saan nagkaroon ng pagkakamali sa pag-diagnose ng sakit, lalo na kung hindi agad isinagawa ang mga kinakailangang pagsusuri. Habang patuloy ang pagluluksa ng kanyang pamilya at mga tagahanga, marami ang nananawagan para sa malinaw na impormasyon tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. May ilan ding humihiling ng investigasyon upang malaman kung may nagkulang sa pangangalaga sa kanya. Noong February 4, inanunsyo ng pamilya ni Barbie ang kanilang plano para sa isang pribadong seremonya ng pagluluksa na dadaluhan lamang ng malalapit na kaibigan at kamag-anak. Hiniling ng pamilya ang paggalang sa kanilang privacy sa panahong ito ng pagdadalamhati. Ang biglaang pagpanaw ni Barbie Sue ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng showbiz. Ang kanyang pagganap bilang sanchay sa Meteor Garden ay nag-iwan ng hindi mapapantayang marka sa kulturang pop ng Asya, lalo na sa Pilipinas. Ngunit higit pa sa kanyang karakter sa telebisyon, si Barbie Sue ay isang tunay na bayani sa kanyang sariling kwento. Isang babaeng hindi sumuko, kahit pa ang mundo ay patuloy siyang sinusubok. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang sining at ang kanyang tapang sa pagharap sa mga personal na hamon ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Si Barbie Sue ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang mga tagahanga at ang kanyang mga kontribusyon sa mundo ng entertainment ay hindi malilimutan. Ang trahedya ng kanyang pagpanaw ay isang paalala kung gaano kahalaga
ang agarang aksyon sa mga kaso ng malulubhang sakit. Ang kwento ni Barbie Sue ay isang babala sa lahat na sa kabila ng pagiging tila pangkaraniwan ng isang sakit, maaring mauwi ito sa trahedya kung hindi mabibigyan ng tamang pansin at pangangalaga. Sa huli, mananatili siyang isang minamahal na artista, subalit ang mga katanungan tungkol sa kanyang pagpanaw ay maaaring mananatiling bahagi ng kanyang kwento sa mahabang panahon. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng entertainment ay hindi kailanman malilimutan at ang kanyang kwento ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.